Wow! 4950. Aha. Hello sa mga kaitin natin dyan. So ngayon ay meron tayong panibago na i-test at i-review na modem. Of course, hindi ito bago kasi R291 pa rin to. Ang bago dito ay ang kanyang firmware and version. No? So ito ay naka ARS version 8.5 lightweight edition. Meron palang nag-request sa atin ito na i-review daw natin. So shout out dyan sa kay Frederick Legaspi. So ito na yung video idol. So maraming salamat sa iyong pag-request sa atin. So start na tayo. So una no, kailangan nating mag-connect dito sa SSID ng ating R291. So ako ay naka-connect na ako dyan. And of course, na-change ko na rin itong password niya. At ganoon na rin sa ating login page. So ito. Yan. So mag-screen recording tayo no, sa ating laptop para mas maganda yung ating video. So since connected tayo no, sa ating modem, so ito siya. So magbukas naman tayo ng ating browser para ma-access natin ang kanyang web interface. So dito i-type ko lang yung default ID. Yung default IP address pala ng ating R291 ay 192.168.1.1. So burahin ko lang yung iba. Yan. So that one. Zoom natin. So ito mga ka-IT. Right. Then enter lang natin. Okay. So ito na yung kanyang login page. So dito i-type natin yung username niya. SmartBro, no? So yung default niya ay SmartBro. So sa akin nagpalit na ako dito ng password. So i-type ko lang yung kanyang password dyan. Then login. Alright, so tingnan natin kung ano nga ba yung binago o mayroon nga bang binago dito sa version 8 na to. So dito mga ka-IT sa taas ay makikita na natin, no? So ARS version 8.5 lightweight edition. So zoom natin. Alright, so ito. Okay, so naka lightweight edition. Ayan siya. Okay, so yung number pala na gamit natin dito ay TNT. So mamaya tingnan natin yan sa ating cellphone. So verify natin yan sa ating cellphone mamaya. Alright, so tingnan natin kung ano yung iba dito. So dito sa main display or main dashboard niya ay almost same pa rin. Check natin yung SMS. So same pa rin naman yan. Then sa custom features, ano nga ba yun nandito? Aha, so dito band and PCI locking. So I think sa previous ang nakalagay dito ay channel and band, no? So dito ay band and PCI locking. Aha. Alright, then dito sa signal information, zoom out natin, zoom in natin para makita natin na maigi. So ayan, signal information ang nakalagay dito, band, and then LTE status. So sa previous version niya ay band lang. So meron dito natagtag ng LTE status. So dito makikita natin kung anong band tayo na-connect. So dito ay band 3 saka band 1 saka kung ano yung network meron tayo o yung status ng ating network. Naka 4G LTE plus. Aha, ayos na ayos. At dito ang kanyang signal bar, no? Yan yung indicators ay same pa rin. Alright, then sa baba nandito pa rin, same pa rin yung kanyang mga selections para sa ating bands. Okay, so almost same na naman at meron pa naman siyang custom IMEI, no? Meron naman siyang custom IMEI dito. So click natin. Yan, so dito yan, pag dito natin magpalit, so burahin na natin yan. Then ilagay natin yung panibago halimbawa, and then so generate lang. So almost same pa rin naman. ARS settings and then TTL fix settings. Okay, so dito wala naman tayong ginagalaw. Alright, so lagay natin sa advanced settings. So dito same pa rin. Kung kailangan nating maglagay dyan ng mga IP addresses, no, yung address pool kung kailangan nating maglagay. Then settings, yung mga connected devices, so same pa rin naman. Then yung home wifi, so same lang. Okay, so dito
kung tayo ay magpapalit ng SSID, ito siya. And then password, so almost same pa rin naman. Alright, then ang internet settings, okay, so ito yung mga network mode, connection mode, saka preferred network, so same lang naman mga ka-IT. Then sa system settings, alright, so dito pa rin yung reboot saka restore. Account management, pag tayo ay need magpalit ng ating mga details sa ating account. So antenna settings, alright, so kung tayo ay gagamit ng external, so yan, may mga selections dito, external, internal, external mix. So sa akin ay ino-auto ko na lang para automatic nang ma-detect ng ating modem kung anong klaseng antenna yung ating nilagay. So yan, auto lang. So as of now pala, wala tayong antenna sa ating modem, no? So magta-try tayo na walang antenna. Advanced settings, so yan, same pa rin naman, meron siyang bridge mode at kung kailangan natin mag-configure ng VPN, so ito natin protocol, yan, so mga settings para sa ating VPN. Security, quality of service, yan, so pwede natin enable para sa gaming experience natin. So device information pala, tingnan natin. Right, so dito makikita natin, no? So zoom in lang natin. Okay, so yung device information, so R2 series, yan, IMEI, yan dyan din. Then ang kanyang software version, so ito, naka ARSV 8.5 Lite. Aha. At ang software date naman dito mga ka-IT ay noong January 28, 2023. So bagong-bago. Okay. Okay, so almost same pa rin naman. So yung pinaka maganda dito mga ka-IT sa modem na to, yung gusto ko dito ay naka carrier aggregation. So pwede tayong magsabay ng dalawang band dyan sa ating data, no? Yung ating 4G connection. Okay, so balik tayo sa custom features. At yun nga, naka-banded saka band 1 tayo dito, naka LTE plus. Alright, so tanggalin natin yung iba. So, tira lang natin yung band 1 saka band 3. Then save natin. Eto. Okay. So double check natin. Okay, so meron pang natira yung 28. Tanggalin muna natin. Oops. So tanggalin natin yung 28. Then save natin. Yan. Okay, so ang gagawin natin mga ka-IT ay proceed na tayo sa ating speed testing. So titingnan natin kung meron nga bang enhancement, changes, or meron nga bang improvement itong version 8.5 lightweight edition na ARS. Okay, so magbukas tayo ng panibagong tab, then dito tayo sa speed test. Okay, so try natin yung ating una na speed testing. Aha! Wow! Pumalo agad ng 40 plus Mbps. Wow! 4950. Aha! Hala! So 50 Mbps agad, oh. Grabe naman. So, unang speed test pa lang yan ay 50 Mbps agad. Okay, okay. So, not bad na mga ka-IT. At ang kanyang upload ay pumapalo ng 15 Mbps. Wow! Mukhang okay itong si lightweight edition, no? ARS version 8.5. So, subukan natin ulit. Ayan, oh. Wow. Aha. Wow, pumapalo pa rin. Ayan, oh, 50 pa rin. Pangalawang speed test natin. Grabe. So, take note mga ka-IT, wala pa tayong antenna nito sa ating modem. Right, so tingnan natin sa ating cellphone, no? Maglagay tayo ng video dito.
Okay, so yan mga ka-IT, wala tayong antenna dito sa ating modem. Ayan. Alright, at yung pangalawang speed test result natin ay 51 yung download, and then 17 yung upload. So mas tumaas ang kanyang upload, no? So try natin ulit sa second or third speed test natin. Ayun, no? Wow! Grabe! So, pang tatlong speed test natin ito at hindi siya bumababa ng 40 Mbps. Hala, okay pa sa alright. Ayun, no? So, third speed test natin, 48 Mbps ang download. Haha! Grabe! At ang kanyang upload, wow! So, 17. Wow, napaka-stable naman. So, this time, pumalo siya ng so 17.96. So, pangatlong speed test natin ito, mga ka-IT. At mukhang maganda itong ARS V8.5, no? Lightweight edition. At ito, mga ka-IT, wala tayong antenna sa ating modem. So, lalo na kaya pag meron tayong antenna, no? So, hindi natin sure. Alright, so minsan ay nakadepende rin sa ating area. So pwede nyong subukan sa inyong area, mga ka-IT. So hindi natin alam, baka mas mataas pa ang inyong makuha dito sa speed test result dyan sa area ninyo. So sa akin, dito sa amin, so ito yung nakuha kong speed test results. Ito ay pangatlo na at hindi siya bumababa ng 40 Mbps. Alright, so not bad, okay na okay ang lightweight. Okay, so mga ka-IT, double check pala natin yung ating gamit na SIM. Ayan, so ito yung SIM, no, dito sa ating modem. Okay, so 350 ang dulo natin. At ito siya sa ating GigaLife app, nilagin natin. At yan ang number. So naka-TNT tayo dito na naka-only data. Alright, so yan yung ating gamit sa ating speed testing dito sa ating version 8.5 na ARS Lightweight Edition as of this video recording. Yan. Okay. So, okay naman, no? Mataas yung ating nakuha. Pumapalo ng 50 Mbps. Okay, so not bad. So, hanggang dito lang siguro ang ating video. Sa may mga katanungan dyan, sa may mga suggestions, ay paki-comment na lang dito, no, sa ating video. And of course, sa mga nais dyan umorder ng Piso Wi-Fi Mido Machine, ay pwede kayong mag-PM sa ating FB page, mga ka-IT Piso Wi-Fi, para sa inyong mga inquiries. And of course, sa mga gusto umorder ng mga Piso Wi-Fi parts ay available dito sa atin. Yan. So, PM lang kayo, mga ka-IT, para sa inyong mga katanungan dyan. And of course, sa mga bago dyan sa ating channel, ay huwag natin kalimutang mag-like and mag-subscribe dito sa ating channel. And of course, mga ka-IT, paki-follow na lang ng ating FB page. Maraming salamat.